Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon. Zamboanga del Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga nakaupo na sa kama ang binatang si Marco. Hindi man nais na maagang bumangon. Nagigising ito dahil sa bulabog ng mga tao sa labas ng tahanan. Hindi pa man nakakapagdasal pagkagising. Puro mura na ang naririnig ng binata. Noong araw na yon, meron muling naganap na karambola sa barangay. Isa sa rason kung bakit nasa tapat ng tahanan nila Marco ang mga ito. Dahil ang kapitan ng barangay ay mismong ama na si Kapitang Pete. Madalas, kapag may mga nangyayaring kaguluhan, lalo na kapag 10 oras ng gabi, pumupunta ang mga ito sa tahanan para magpatulong sa kapitan. Si Kapitan Pete ay matagal na sa serbisyo. Sa katunayan, hindi ito mapalitan bilang kapitan dahil labis ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Si Kapitan Pete ay madaling magpaamo ng mga kabarangay. Sa katunayan, madalas tuwing may nag-away, walang ibang nakakapagpahinahon sa mga ito kundi ang kapitan. Hindi man maipaliwanag ng marami ngunit isang salita lamang ni Kapitan Pete. Kagad nitong napapasunod ang sinumang nag-aaway. Dahil sa kakayahan ng ama, mismong si Marco ay natutuwa para dito. Ayon sa kanya, napakasarap sa pakiramdam tuwing napagbabati ng ama ang mga kabarangay. Maging ang binata, ayaw sa ganitong sitwasyon at merong nagkakasakitan. Samantala, dahil nagising na din siya ng mga oras na yon, hindi na muling bumalik pa sa pagtulog ang binata. Bagkus nag-ayos na lamang ng sarili para pumasok na ng eskwelahan. Si Marco ang nag-iisang anak ni Kapitan Pete. Sinusuportahan naman ito ng ama sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-aaral. Ganoon naman ang pasasalamat ni Marco sa Diyos dahil nabiyayaan ng napakabuting ama. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay, kaya ganoon na lamang ang paghanga ng binata kay Kapitan Pete. Sa katunayan, isa sa pinapangarap ng binata ay makapasok din sa politika. Ayon sa kanya, simula pagkabata nais na niyang makapagbigay serbisyo sa mga tao. Matapos sa maghapong pasok sa eskwelahan, diretso nang pumupunta ng barangay si Marco para makatulong sa anumang kinakailangang tapusin ng mga katrabaho ng ama. Madalas, bandang alas 8 na ng gabi kung makauwi ang mga ito. Hanggang sa isang araw, alas 6 na ng gabi nang makauwi ang mag-ama. Wala naman masyadong trabaho ng araw na yon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marco na makapagluto para sa ama. Habang nasa kusina, nakarinig ito ng boses ng matanda na tumatawag sa ngalang Kapitan Pete. Kagad naman itong pinapasok ng ama, kaya hindi nag-abala pa ang binata na puntahan ito. Matapos yun, wala nang narinig na anumang ingay o boses ang binata. Kaya dahan-dahan itong pumunta ng sala para silipin kung ano ang nangyayari. Nang malapit na,
nakita niya na masinsinang nag-uusap ang dalawa. Halos pabulong na kung magsalita si Kapitan Pete, kaya mas lalong umandar ang kuryosidad nito. Sa likod ng kortina, nagtago si Marco at narinig ang pinag-uusapan ng dalawa. May isasagawang ritual ang dalawa, ngunit hindi naman maintindihan ni Marco kung para saan yon. Hindi na din nagtagal pa si Marco dahil siguradong magagalit ang ama sa oras na makita siyang nakikiosyoso. Samantala, bago pa man matapos sa pagluluto, umalis na ang matanda. Malapit ang relasyon ng dalawa, kaya anumang katanungan sa isipan ng binata, kaagad nitong ipinapaabot sa ama. Atay, hindi ko naman po kasi sinasadyang marinig yung usapan ninyo kanina nung matanda. Pero ano po ba yung ibig sabihin nyo sa isasagawang ritual? Ano po ba yun? Tsaka para saan po ba yun, tay? Tanong ni Marco. Si Tandang Turing yun, anak. Isang magaling na albularyo. Dati pa man kaibigan ko na talaga ang matandang yun. May sasabihin ako sa iyo, anak, pero sana ingatan mo ang sikretong ibabahagi ko. Dati pa man, hindi ka pa pinapanganak sa mundo. Nagtatanga na ako ng mutya na kung tawagin ay mutya ng batis. Nahanap ko ito noong isang araw. Napadpad ako sa batis. Si Tandang Turing naman ang napagkatiwalaan kong manggagamot. Kaya kagad kong nilahad ang nakuha ko. Doon nagsimula ang mas malalim pa naming ugnayan. Ang mutsyang tinatangan ko, nangangailangan ng taunang ritual para manatili ang bisa. Kaya anak, marami ang napapasunod ko o napapaamo dahil isa yon sa katangiang taglay ng mutya ng batis. Pagpapaliwanag ni Kapitan Pete. Hindi naman kagad nakaimik ang binata, kaya nilabas ni Kapitan Pete ang nabanggit na mutya. May sisidlan itong hinugot galing sa bulsa, at nang buksan ito, nakita ni Marco ang mga bato. Napakaliit lamang, ngunit halos mapuno na ang pinaglalagyan. Hinawakan naman ito ni Marco habang sinasabi, "Nanganganak po ba to, tay? Bakit para pong napakarami naman? Totoo po bang kaya nitong maapektuhan ng pag-iisip ng mga tao?" Tanong ni Marco. Napangiti lamang ang ama at sinabi, bukas isasama niya ang binata sa tahanan ng albularyo para makita ang hiwagang dala ng mutya. Kagad namang sumang-ayon si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, diretso nang naghapunan at mahagang nakapagpahinga. Nang sumunod na araw ng Sabado, kaya walang pasok si Marco. Sumama ito sa trabaho ng ama. Bago pa man sumapit ang pananghalian ay umalis na ang mag-ama. Ayon kay Kapitan Pete, kailangan pa nilang pumunta ng bundok para sa mga kagamitang dadalhin sa albularyo. Sinamahan naman ito ni Marco. Matyagang naghanap ang dalawa ng tuyong ugat ng puno ng makopa dahil ito ang kailangan sa tuwing nagpapausok ang albularyo. Halos abutin ng 2 oras ang paghahanap ng dalawa at nang matapos, kagad nang pumunta ang mga ito sa tahanan ni Tandang Turing. Pagkapasok pa lamang ni Marco, bahagyang nakaramdam ito ng pagkahilo dahil sa pinaghalong amoy ng iba't ibang halamang gamot na nangingibabaw sa tahanan ng albularyo. Hindi na lamang ito nagsalita bagkus, diretso nang nagmano sa manggagamot.
Napuri naman ito ni Tandang Turing dahil napakatangkad nitong binata. Nang maibigay na ni Kapitan Pete ang dalang mga ugat, nagyaya na muna itong kumain ng hapunan. Dito nagkwento ang manggagamot sa binata patungkol sa taglay na kakayahan ng mutya ng batis. Ayon dito, kaya ng mutya na labanan ang mga matatalim o nakakasugat na bagay. Isa rin sa kapangyarihan ay kagaya sa nagagawa ng kapitan na pagpapaamo sa mga nakakaharap. Dagdag pa ng matanda, nanganganak ang nasabing mutya. Ngunit lahat ng maliliit na bato ay hindi po pwedeng ipamigay sa ibang tao. Tanging ang nagmamay-ari lamang ng mutya ang pwedeng magtago ng lahat. Sa pakikinig ng binata, kahit papano, naengganyo ito sa mga sinasabi ng albularyo. Ngunit hindi na nagtagal pa pinutol na ng matanda ang pagkukwento at nagsimula na sa pagsasagawa ng ritual. Samantala, matapos na matagumpay itong naidaos. Tandang Turing, ako po kaya, maaari din po ba akong magkaroon ng kagaya ng mutya ni tatay? Parang ang ganda lang po na magkaroon ng ganong abilidad eh. Tanong ni Marco. Napangiti naman ang albularyo at sinabing, sumama ang binata sa kanya dahil meron silang pupuntahan. Hindi na sumama pa si Kapitan Pete sa dalawa. Nauna nang umuwi sa tahanan. Habang si Tandang Turing naman at Marco pumunta sa batis na unang beses pa lamang nakita ng binata. Napaka mahiwaga ng batis na ito. Iho, magpapakatotoo ako sa iyo. Hindi madaling makahanap ng mutya sa lugar na ito. Pero kailangan mo pa ring maniwala. Hindi ko maaaring ibigay ang konkretong detalye kung paano ito mangyayari. Pero ang maipapayo ko lamang sa iyo, magpakatotoo ka lamang sa sarili mo. Marami na ang nagtangkang maganap na mga mutya sa lugar, pero hindi lahat nagagantimpalaan. Nakikita mo ang punong yan na nasa gitnang bahagi ng tubig. Diyan ka palaging magbabantay, dahil diyan madalas nahanap ang mga mutya. Wika ni Tandang Turing. Napatango na lamang si Marco. Patuloy lamang na nagmasid sa paligid. Dahil magtatakip silim na at nababalot na ng dilim ang paligid, nag-aya ng umuwi ang matanda. Ang pakay lamang niya ay maituro kay Marco ang batis. Hindi na rin ito nagbigay ng ibang impormasyon. At sinabi na tanging si Marco lamang ang kusang makakadiskubre. Dahil sa mga sinabi ng albularyo, mas nabuhayan si Marco na magkaroon ng sariling mutya. Magmula nang makatungtong sa batis, nagpabalik-balik ang binata sa lugar. Sa madalas na pagpunta bagamat hindi alam kung paano talaga makakakuha ng mutya, matyaga pa din itong naghanap sa bawat sulok ng batis. Sa katunayan, tuwing araw ng Biyernes kinakausap niya ang tubig sa paligid. Sa paghahangad na baka sa ganitong paraan, ibigay ng kalikasan ang mutya sa kanya. May mga pagkakataon din na isinasama nito si Kapitan Pete. Ngunit maging ang ama, nanatiling tikom ang bibig patungkol sa paghahanap. Ayon sa ama, kailanman hindi maipipilit sa kalikasan ang pagbibigay ng ganitong uri ng gantimpala. Kusa itong nagpapakita sa karapat-dapat na tao. Hanggang sa isang araw,
Biyernes ng alas 10 ng gabi. Nakaupo sa tabi ng bati si Marco. Habang nakatitig sa punong nasa gitna ng lugar, halos naluluhan na itong nakikipag-usap. Hindi dahil sa kagustuhang makuha ang mutya, kundi binabalikan ng binata ang alaala kung papaano nawala ang ina. Nasawi ito dahil sa galit ng kapitbahay. Isang gabi noon nang malasing ang kapitbahay na babae. Ang babaeng yun, matagal nang may galit sa ina ni Marco. Mismong sila hindi maintindihan kung saan ito nanggagaling. Ngunit dahil lulong sa alak ang kapitbahay, eksaktong paglabas ng ina ni Marco ng tahanan, bigla na lamang itong sinaksak sa leeg, kaya kagad nawala ng hininga. Ang mas masakit, nakita mismo ni Marco ang pangyayari, ngunit wala itong nagawa dahil napakabata pa niya ng mga panahong yun. Dagdag pa ng binata, dahil sa pangyayaring yun doon nagmula ang kagustuhan niya na magkaroon ng kakayahan na palambutin ang puso ng sino mang may galit sa kapwa-tao. Noong una, sobra ang galit ni Marco sa aling nakapatay sa ina. Ngunit habang tumatanda, unti-unting napagtatanto ng binata. Nagmula lamang ang lahat ng ito sa galit. Samantala nang matapos naman sa pakikipag-usap ang binata, ganoon na lamang ang paglaki ng mga mata. Nang mismong masilayan ang pag-ilaw ng nag-iisang puno sa gitna ng batis. Dahan-dahang lumapit ang binata at nang nasa may paanan na ng puno, doon lamang nasilayan ang mga batong nasa tubig na umiilaw na kulay berde. May isang napakalalim na boses na bigla na lamang nagparinig sa binata. Ayon sa tinig, maaari siyang kumuha ng isa sa mga ito at alagaan. Nagmamadali namang pumulot si Marco at nang makakuha, kaagad din namang nawala ang liwanag. Tinitigan ni Marco ang patong nasa kamay. Sa muling pagtingin sa pinagkuhanan ng bato, wala na ang mga kulay berdeng ilaw na nakita. Bagkus natira na lamang ang mga ordinaryong malalaking bato. Nagpasalamat naman sa mismong puno ang binata. Matapos yon, nagmamadali na itong umuwi ng tahanan at binalita sa ama ang nakuha. Masaya ako para sa iyo, anak. Siguro nakita ang kanila ng kakayanan na alagaan ng gamit. Kaya ibinigay na rin ng kalikasan sa iyo ang mutya ng batis. Bukas na bukas, pumunta ka kay Tandang Turing at pabasbasan mo yan. Mas mainam na mabasbasan ng mutya bago mo gamitin. Nang sa gayon, patuloy tayong gabayan ito sa kabutihan. Wika ni Kapitan Pete. Sumang-ayon naman si Marco. Naganap ng sisidlan para mailagay ang dalang mutya. Sa buong magdamag, hindi na gaanong makatulog ang binata. Kaya naman maaga na lamang itong pumunta sa tahanan ng albularyo. Pagkarating naman sa lugar, kaagad din namang binasbasa ng matanda ang dalang mutya ni Marco. Isa sa naging payo ng albularyo, mas pairalin ang kabutihang loob sa anumang bagay. Dahil ang mutyang ito, nagbibigay ng iilang pagsubok para sa nagtatangan. Isa itong basihan para tuluyang ipagkatiwala ng kalikasan ang mutya. Tumango naman si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, umuwi na ang binata sa tahanan.
Magmula ng araw na yon, lubos na pinangalagaan ni Marco ang tanga na mutya. Kagaya ng nasa ama, pareho ang kakayahan ng mutya. Sa katunayan, nagagamit na rin ito ni Marco sa eskwelahan. Lalo na kapag may mga kaklaseng nagkakaroon ng alitan. May mga pagkakataon pang naihahalin tulad na rin ito sa ama. Dahil pareho sila ng gawain. Lubos namang nagagalak ang binata sa tuwing may humihingi ng tulong. Dahil dati pa man, ito na talaga ang gustong gawin sa buhay. Ngunit minsan talaga sa buhay ng tao, nangyayari ang mga bagay na hindi natin lubos na maisip na makakaya nating gawin. Isang araw, isa sa mga kaibigan ni Marco ang napagsabihan niya patungkol sa tanga na mutya. Kagaya ng binata, naniniwala din ito sa mga ganitong uri ng regalo ng kalikasan. Kaya kagad nagkasundo ang dalawa. Matapos ang klase, pumunta ang mga ito sa bakanting lupa kung saan, ayon sa kaibigan ni Marco, susubukin nila ang kakayanan ng mutya. Sa nasabing lugar, bukod sa dalawa may isang binatang halos kasing edad lamang nila. Sige nga, dito mo sa akin patunayan na totoo yung tangan mong mutya. Ayan si Dino, medyo maangas ang lalaking yan eh. Sige nga, subukan mo nga paamuhin ng lalaking yan. Subukan nating papunutin siya ng mga dahon dyan sa may kanal. Nang makatulong naman siya sa paglilinis dito. Wika ng kaibigan ni Marco. Kagad namang hinawakan ni Marco ang mutya sa bulsa. May kung ano itong binulong para magkaroon ng pansamantalang kuryenteng naramdaman sa katawan. Matapos yon, tinawag na nito ang binatang si Dino. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng kaibigan ni Marco. Nang harap-harapan itong makita si Dino na sumunod sa utos ni Marco, napulutin ang mga dahon sa may kanal. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Habang ang kaibigan naman ay nakatitig lamang sa ginagawa ni Dino. Nagtataka ito dahil napakayabang ng binatang si Dino. Madalas itong magkaroon ng mga kaaway dahil sa pag-uugali. Ngunit walang ano-ano eh. Bigla na lamang itinulak ng kaibigan sa kanal si Dino. Malalim ang kanal na yon, kaya narinig ng dalawa kung paano lumagapak ang katawan nito. Lalo pat walang tubig na mga panahong yon. Bago pa man matignan ni Marco ang binata, nakatakbo na palayo ang kaibigan. Ganun na lamang ang kabang naramdaman nito. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ng sariling kaibigan. Habang nanginginig ang katawan, dahan-dahan itong tinignan si Dino sa kanal at hindi halos makapagsalita. Nang makita kung paano dumanak ang dugo sa lupa na nagmumula sa ulo ng binata. Kahit nakakaramdam ng takot, bumaba ito ng kanal at pilit na inalalayan ang katawan ni Dino. Sa puntong yun, hindi na humihinga ang binata. Kaya naman nagsisigaw na si Marco ng tulong. Hindi nagtagal. Nagsidatingan na ang mga tao kabilang na ang amang si Kapitan Pete. Ganun na lamang ang paghagulgol ni Marco nang lapitan ang ama. Samantala, ang katawan naman ni Dino, inihatid na sa tahanan ng pamilya. Nang mismong araw na yon, nagkaroon ng imbestigasyon patungkol sa nangyari. Kahit nakakaramdam ng takot,
tapat na binahagi ni Marco na ang kaklase nito ang gumawa nun kay Dino. Ngunit dahil kailangan ng masusing pagsisiyasat, nanatili muna sa otoridad ang binata. Nang gabi ng mismong araw na yun, habang nasa kustodiya ng mga pulis, nakaramdam ng sobrang panghihina si Marco. Nang silipin ito ang tangan, hindi naman ito makapaniwala nang makitang nagsisimula ng mangitim ang bato na tila nawawalan na ng buhay. Nang mga panahong yun, hindi na muna dinalaw ni Kapitan Pete si Marco bilang pagbibigay ng karapatan sa mga pulis na imbestigahan ang nangyari. Dahil nahanap na ang kaibigan ni Marco, hindi naman ito nagsinungaling sa mga otoridad. Kinaumagahan, nakabalik na rin sa tahanan si Marco. Nang mga oras na yun, hindi na malaman ng binata ang nangyayari sa sarili. Nakakaramdam ng matinding pamamanhid ng katawan si Marco. Maging ang bibig, hindi na rin maigalaw ng maayos. Kaya nilapitan na nito si Tandang Turing. Pagkarating sa tahanan ng matanda, napailing na lamang ito. Ay, ito na nga ba ang sinasabi kong pagsubok sa'yo, bata? Natalo ka ng masamang enerhiya sa paligid. Ang kaibigang mong iyon ang nagdala sa'yo ng kapahamakan. Sa ngayon, mawawalan na ng bisa ang tangan mong mutya. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala ka lang naman mapaparalisa dahil tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Isang napakalaking kasalanan na makapatay ng tao, kaya naman hindi magiging madali ang pagdadaanan mo, iho. Wika ng manggagamot. Magmula ng araw na yon, nanatili muna sa poder ng manggagamot ang binata. Halos 3 buwan din itong nanatili dahil kagaya ng sinabi ng matanda. Naparalisa nga ang katawan ng binata. Samantala ang tangan ng mangmutya, ibinalik na ng matanda sa batis. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang natanggap ni Marco na baka hindi talaga para sa kanya ang pagkakaroon ng mutya. Hindi naging madali ngunit nakabangon naman ito sa pinagdadaanan. Sa tulong ng albularyo. Samantalang ang ama naman ni si Kapitan Pete, patuloy pa rin sa pagtanga ng mutya. Magpasa hanggang ngayon, apelyido pa rin ni na Marco ang nagpapatuloy sa pagseserbisyo sa lugar. Samantalang si Marco naman, nanatili na lamang simpleng tao. Sa tuwing sumasapit ang Biyernes Santo, paminsan-minsan, nagtatangka pa rin itong makakuha ng mutya. Ngunit naging mailap na ito sa kanya. Ngunit ayon kay Marco, kahit papano laking pasasalamat pa rin niya nang minsang magkaroon ng mutya ng batis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ruel. Taong 1989. Probinsya ng Quezon. Lolo Simeon, pwede ba akong sumama sa paglalako ng taho? Wala naman po akong pasok eh. Tsaka nagpaalam na po ako kay nanay. Gusto ko po sanang makatulong eh. Kahit tagabilang lang ng sukli. Wika ni Ruel. 10 taong gulang na mga panahong yun. Nakatira ito kasama ang ina sa tahanan ni Lolo Simeon.
Bata pa lamang, iniwanan na sila ng ama at sumama sa ibang babae. Simula nun, hindi na nag-asawa pa ang ina at nilaan na lamang ang oras sa pag-aalaga sa anak at pagtitinda ng mga kakanin sa palengke. Sigurado ka ba po? Hindi biro na maglakad ng ilang oras ha. Lalo't napakainit ng panahon. At isa pa malayong barangay ang pupuntahan ko para maubos ang paninda ko. Tugon ni Lolo Simeon. Kailangan niyang pumunta ng ibang barangay dahil madami nang magtataho sa lugar na nauuna sa kalapit na baryo. Kung minsan nagkakairingan pa ang mga ito sa ruta, kaya naman siya na ang umiiwas para wala ng gulo at samaan ng loob. Ayos ng pulo, kayang-kaya ko yan. Nakikita niyo po itong binti ko? Sana yan sa pagtakbo sa eskwelahan. Isa pa lolo, gusto ko matutong magtinda ng taho Para kapag hindi niyo na po kaya, tsaka malaki na ako, ako naman na magtitinda. Dagdag pa ni Ruel. Ngunit nilinaw sa kanya ng lolo na kailangang pag-igihan ng binata sa pag-aaral at huwag magpapabaya. Nang sa gayon, hindi ito matulad sa kanya na paglipasan lamang ng panahon at buong buhay nang nagtitinda ng taho. Ruel anak, siguraduhin mong may pamalit kang damit ha? Huwag mong hayaang natutuyuan ka ng pawis. Tsaka ito yung baon yung tubig sa pananghalian. Ilagay mo sa bag mo at ikaw na ang magdala. Huwag matigas ang ulo. Tsaka huwag kang lalayo sa lolo mo. Malinaw ba? Bilin ng ina. Hinihintay na lamang ni Ruel na maihanda ng lolo ang ibibentang taho. Naroon siya sa sala at nagkukuyakoy. Sabik nang makita ang lalagyan ng taho ng lolo. Ano po? Handa ka na ba? Halina't malayo pa ang lalakarin natin. Siguraduhin mong yung bagong tsinelas ang gamit mo ha. Baka mamaya mapatigyan at magpaaka pa sa daan. Paalala ng matanda bago umalis. Sa malamig na 5:00 ng umaga naglakad ang maglolo. May ilan ng residente na bumibili sa kanila. Lalo na't mainam itong pampainit ng sikmura. Tuwang-tuwa naman si Ruel sa pag-aabot ng mga sukli sa bumibili. Naglilibang ang bata sa pagbibilang ng sukli. Bandang 7:00, nakalabas na sila ng barangay. Tinatahak na ang unang ruta na pupuntahan. Si Ruel na ang sumisigaw ng taho. Nagpupumilit ito dahil nais niyang masubukang isigaw ang paninda na matagal na niyang naririnig sa matanda. Taho, mainit pa. Sariwa pa ito. Taho, bili na po kayo. Lolo, wala yatang nakakarinig sa akin Walang lumalabas sa mga bahay. Hindi po pala basta-basta yung ginagawa nyo, no? Tanong ni Ruel. Doon lang niya nalaman na hindi porket malakas ang sigaw, marami nang bibili sa'yo. Alam mo po, hindi lang pagsigaw ang dahilan ng pagbili ng mga tao, kundi ang tiwala. Kailangang magkaroon ka ng magandang ugnayan sa lahat ng mga mamimili. Nang sa gayon, kapag nasa iyo na ang tiwala, malayo ka palang sumisigaw. Nakabang na ang mga baso niyan. Pangaral ni Lolo Simeon. Dagdag pa ng matanda. Sa madaling sabi, hindi siya magiging matagumpay kung sa isang subok lamang kagad na siyang susuko. Kulang ang isang magdamag para maging magaling sa isang bagay.
2 barangay pa lamang ang napuntahan nila. Ngunit halos kalahati na ang laman ng lalagyan. Mukha yatang swerte ang pagsama mo, Apo. Maaga pa eh. Malapit nang maubos itong paninda ko. Mukhang bago magtanghali. Ubos na itong lahat. Wika ni Lolo Simeon. Ngunit pagtingala ni Ruel, nakita niya na may nagbabadyang ulan. Lolo, mukhang uulan ng malakas oh. Ano pong gagawin natin, baka mabasa ang tinda nating taho? Tanong ng bata. Huwag kang mag-alala po. Sisikapin nating maubos ang taho bago pa bumagsak yung ulan. At isa pa pwede naman tayong makisilong sa malalapit na bahay kung sakaling abutan man tayo ng ulan. Tugon ng matanda. Papunta na sila sa pangatlong barangay, sa pinakadulong parte ng bayan. Palabas na yon at kasunod nito ay walang hanggang kakawian bago makakita muli ng pamayanan. Sa tansya naman ni Lolo Simeon, mauubos na niya ang paninda sa huling barangay at uuwi na pagkatapos. Subalit sa bungad pa lang, Lolo, kailangan po ba talaga nating pasukin yung barangay na yan? Nakakatakot naman po yung mga kadenang nakasabit eh. Wika ni Ruel. Huwag kang matakot, Apo. Wala namang mangyayaring masama. Maliwanag naman tsaka matao. Sige na. Nang maubos na natin itong tinda, umpisahan mo nang sumigaw. Utos ni Lolo Simeon. Ginawa naman ito ng bata at buong lakas na sumigaw ng taho. Hanggang sa makita niya na marahang sumisilip ang mga residente sa barangay na yon. Habang binabagtas ang tahimik at malikabok na daan, may nakasalubong itong tricycle na nagmamadali palabas. Bumubusina pa ito at nang matapat sa kanilang dalawa. Manong, wag na kayong tumuloy dyan, Manong. Hindi tao mga nakatira dyan. Umuwi na kayo. Bilisan nyo. Wika ng driver. Sabay harurot ng sasakyan nang makita ang matandang babaeng naglalakad at nakatanaw sa kanila. Narinig ni Ruel ang sinabi ng driver. Ngunit tila hindi ito narinig ni Lolo Simeon at nagpatuloy lamang sa paglalakad ang dalawa. Iniisip ni Ruel kung anong ibig sabihin ng lalaki. Habang si Lolo Simeon naman, sige lamang sa pagsigaw ng taho hanggang sa may iilang natawag at bumili. Aba, mukha yata ngayon ka lang nagawi sa barangay namin, Manong ah. Tamang-tama, mahilig ako sa tao, lalo na sa bata. Ang lusog-lusog naman ho ng kasama nyo. Apo nyo ho ba yan? Tanong ng isang mamimili. Oo. Nag-iisang apo ko. Gusto daw matuto kung paano magtinda ng taho eh. Kaya ayan sinama ko. Ruel, huwag kang tumunganga. Suklian mo na nang makaalis na tayo. Marami pang bahay sa unahan. Tugon ni Lolo Simeon. Natulala si Ruel sa sinabi ng mama na mahilig siya sa taho lalo na sa bata. Dagdag pa dyan ang kakaibang pagsulyap nito habang nakangiti ng nakakaloko. Oho, marami pa kayong mabebentahan dyan sa unahan. Huwag kayong magmadali. Sayang naman eh. Kung hindi yan mauubos. Mahilig kami dito sa tao. Sa tao pala. Muling wika ng bumibili. Humahalakhak pa ito ng nakakaloko. Lalong kumukunot ang noo ni Ruel. Hindi niya namalayan na nauna na palang maglakad ang lolo.
kaya nagmamadali niya itong sinundan. Lolo, wala po ba kayong napapansin sa mga tao dito? Parang hindi naman po taho ang inaabangan nila eh. Parang tayong dalawa po. Kanina pa ako tinititigan ng mga taong nadadaanan natin, Lolo eh. Buti pa po, sa ibang barangay na tayo magtinda. Sige na, Lolo. Natatakot na ako dito eh. Pakiusap ni Ruel. Naawa naman ang lolo dahil nakita niyang bakas sa mukha ng apo ang sobrang takot. O sige apo, ang mabuti pa doon na lang tayo sa kabilang barangay maglako. Ikaw talaga, sa uulitin hindi na kita isasama ha. Masyado kang matatakotin. Walang magtataho na duwag. Kahit abulin ka pa ng aso. Tandaan mo yan na po. Tugon ni Lolo Simeon. Ngunit maglalakad na sana sila papalabas. Bigla silang tinawag ng dalaga. Kasama ang matandang lalaki na nasa pintuan ng bahay. Manong magtataho, pabili po kami. Kanina pa kami nag-aabang na may mapadpad dito eh. Bakit nagmamadali naman po kayong umalis? Balak pa naman sana naming bumili ng 10 baso ng taho. Kakasya pa po ba? Tanong ng dalagang si Dolores. Naiya namang tumanggi ang matanda at isa pa. Kung 10 baso ang bibilhin, mauubos na ang paninda niya. Sige Manong, saglit lang po ha. Kukuha lang ako ng baso. Muling wika ni Dolores. Habang yung matandang babae naman, tahimik at nakatitig lamang sa batang si Ruel. Medyo nagtagal si Dolores at sa kasamaang palad. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng paglabas ng babae sa pintuan. Naku, inabutan pa kayo ng ulan Manong. Baka magkasakit itong apo niyo. Ang mabuti pa ho, tumuloy na muna kayo sa bahay at doon na kayo magpatila ng ulan sa sala. Mahirap naman po kung magkakasakit kayong dalawa. Mungkahi ni Dolores. Naisa nang tumanggi ng matanda. Ngunit inaalala niya ang kalagayan ng apo. Bata pa ito at mahina pa ang pangangatawan. Siguradong magkakasakit si Ruel sa oras na mababad sa ulan. Maraming salamat sa kabaitan niyo Dolores ha. Hindi ko natatanggihan ang alok ninyo. Para na rin sa kapakanan ng apo ko. Tugon ni Lolo Simeon. Tumuloy na ang matanda papasok ng tahanan. Nakasunod naman si Ruel. Nang tuluyang makapasok, nagtataka ang bata sa nakita. Teka, 10 tao ang bibili nila sa amin. Pero mukhang 2 lang naman sila dito ah. Ganun ba sila katakaw sa taho? Tanong ng bata sa sarili. Habang ginagala ang mga mata sa lumang bahay na may antigong gamit. Maging ang mga larawan. Naupo ang maglolo at inaantay pa din ang baso ni Dolores. Nagpakilala naman ang matandang babae sa pangalang Cornelia. Siya ang lola ni Dolores. Silang 2 na lamang ang magkatuwang sa buhay. Manang Cornelia, kaya niyo po bang ubusin yung 10 baso ng taho? Ako nga po 1 baso lang busog na ako Tanong ni Ruel. Ngunit hindi naman tumugon ng matanda at nginitian lamang ang bata. Manong, magkape muna kayo. Malamig po ang panahon. Ito namang gatas para sa apo ninyo. Mukha pong magtatagal ang ulan Wala din kaming maipapahiram na payong sa inyo. Wika ni Dolores. Ayos lang yun iha. Sapat nang pinatuloy nyo kami dito.
tugon ni Lolo Simeon. Muli namang nagpaalam ang dalaga at sinabing maghahanda lamang ito ng makakain. Habang si Tandang Cornelia naman pumasok ng silid, naiwan ang dalawa sa sala at nilagyan na ang mga basong binigay ni Dolores. Kahit sa ang anggulo tignan ni Ruel, nakakapanghinala ang dami ng binili ng maglola sa kanila. Lolo, bakit po ba parang ang tatanda na ng mga nasa larawan? Mukhang luma na po ito eh. Tsaka pati po itong bahay. Matagal pa ba tayo dito? Reklamo ni Ruel. Muli namang bumalik si Dolores na may dalang mangkok ng adobo at bandehadong kanin. Pasensya na po Yan lamang ang meron kami. Pero masarap naman po yan. Ako po ang nagluto. Mabuti pa po kumain na kayo. Para may lakas kayo mamaya habang naglalakad. Wika ng dalaga. Ngunit kahit ang kape at gatas ay hindi ginalaw ng maglolo, nag-aalangan sila dahil tila may kakaibang pakay sa kanila ang mga ito. Sobrang nakakaduda na napakabait nila sa estrangherong tindero na kagaya ni Lolo Simeon. Ngunit natakam si Ruel. Paborito niya ang adobo at umuusok na kanin. Nagpaalam naman si Dolores na maglilinis muna sa kusina at sinabing kumain na ang maglolo. Nayabot na din ito sa matanda ang kabayaran sa taho. Teka lang Lolo, huwag ka munang kakain. May naalala po akong pangpasarap dyan sa adobo ni Ate Dolores eh. Wika ni Ruel. Tumayo ito at kinuha sa bag ang 3 kalamansi na pinabaon sa kanya. Lo, di ba mas masarap po ang adobo na may kalamansi? Ito po, ipatak nyo na dali. Kaso, ang hirap pong buksan eh. Wika ni Ruel. Nakiusap ang bata sa lolo na pataka ng kalamansi ang ulam. Matapos itong mapataka ni Lolo Simeon, umalingasaw ang napakabahong amoy sa paligid. Dagdag pa na biglang bumula ang laman ng mangkok. Dahil sa nasaksihan, hindi na nagsayang pa ng oras si Lolo Simeon. Binitbit na nito ang lagayan ng taho at hinila si Ruel. Huwag kang maingay apo. Bilisan mo na lang ang paglalakad. Hindi bali ng maulanan. Huwag lang tayong abutan ng dilim sa barangay na ito. Delikado. Pabulong na wika ni Lolo Simeon. Muling naalala ni Ruel ang mga sinabi ng driver. Delikado sa barangay na yon. Hindi tao ang mga nakatira. Ngunit paglabas nila, madilim na ang paligid gayong pagpasok nila sa bahay. Sigurado ang maglolo na tanghali pa lamang na mga oras na yon. Ruel, madali ka. Huwag kang lilingon sa likuran. Bilisan mo ang paglalakad. Wika ni Lolo Simeon. Habang tumatakbo, isa-isang nagbukasan ang mga pinto sa lugar. Marahang nagsilabas ang mga residente. Ngunit tumigil ang mga ito sa paglalakad nang makita si Tandang Cornelia na tila bumata at maliksi ng kumilos. At saan naman kayo pupunta? Kabastusan naman yata na hindi man lang kayo nagpaalam. Matapos namin kayong pasilungin at pakitaan ng mabuti. Mga walang moto talaga ang mga tagalabas ng baryong ito. Wika ni Tandang Cornelia. Unti-unting nagbago ang itsura nito. Mula sa pagiging tao, nagmukha itong baboy ramo na may katawang tao.
Papalapit ito sa maglolo kaya hindi na malaman ni Lolo Simeon ang gagawin. Mahina na siya at bata pa ang apo. Huwag niyong sasaktan ang apo ko. Hayaan niyo nang makalis dito. Huwag ang apo ko. Ako na lang ang kunin ninyo. Pagmamakaawa ni Lolo Simeon. Ano naman ang mapapakinabangan namin sa buto-butong matanda na katulad mo? Kita mo yung apo mo. Mukhang masarap at napakalusog. Tugon ni Tandang Cornelia. Pilit pa ring tumatakbo ang dalawa. Hindi na makapag-isip ng maayos si Ruel dahil sa sobrang takot. Halos wala na rin siyang makita dahil sa napakalakas na buhos ng ulan. Ngunit biglang nagsipulasan ang mga nakapaikot na residente. Sakay ng tricycle ang kaninang driver na nagbabalas sa kanila. Kasama ang isang matanda na mukhang albularyo. Kaagad itong naghagis ng likido. Kumalat ito sa paligid at kumukulo. Mabilis nilang hinila ang maglolo at pinasakay ng tricycle. Sabay harurot naman ito paalis ng lugar. Dito nag-umpisang magwala ang mga aswang. Nagsisigawan ang mga ito at nagpalit ng anyo. Maling barangay ang napasok ng maglolo ng araw na yon. Ang buong barangay pala. Aswang lahat ng mga residente. Mabuti naman at naabutan pa namin kayong buhay. Hindi matahimik itong binata. Kinukulit akong tulungan ang maglolong magtataho na nagpunta sa baryo ng aswang. Sino ba namang mag-aakala na ikaw pala yon, Simeon? Wika ng albularyo. Pinsan pala ito ni Lolo Simeon. Maraming salamat naman, Insan, at naabutan niyo pa kami. Ang buong akala ko doon na kami mamamatay. Kawawa naman itong apo ko. Tugon ni Lolo Simeon. Ngunit walang balak ang mga aswang na tantanan ng maglolo. Wika naman ng albularyo. Basta wag hihinto at magpatuloy lang ang driver sa pagpapatakbo. At siya na ang bahala sa pangontra. Iba't ibang uri ng likido ang kinalat nito sa bubong ng tricycle. Kasabay ng mga orasyon. Sobrang taas ng tensyon na nararamdaman ni Ruel ng mga sandaling yun. Mabuti na lamang. Meron silang baon na kalamansi. Kung hindi malagim na ang sinapit nila sa kamay ng mga aswang. Patuloy pa rin sa pagsunod ang mga aswang. Hanggang sa paahong bahagi ng kalsada. Subalit nang malapit na sa isang arko sa gilid ng daan, huminto na ang mga ito at wala nang nagawa pa, kundi tumigil sa paghahabol sa kanila. Kwento naman ng driver ng tricycle. Noong umaga may naihatid siyang pasahero doon na tila balikbayan dahil sa dami ng dalang maleta. Maayos naman ang lahat ngunit hindi niya sinasadyang mahulog ang isang maleta. Nabuksan ito at tumambad sa harapan niya ang pira-pirasong katawan ng babae. Kaya pinaharurot na niya ang sasakyan. Nagmamadaling umalis sa barangay na yon. Nang makarating sa bayan, muling nagpasalamat sila Lolo Simeon at kahit basang-basa na ang lahat ng gamit at pera, mas mainam yon kesa gawin silang pagkain ng mga aswang. Nagkaroon pa ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ang maglolo. Sinumpa nilang hindi natatapak sa dulo ng bayan kung nasan ang baryo ng mga aswang. Wala nang ginawang aksyon ng matanda. Wala din namang mangyayari kahit ipaalam niya sa kinauukulan. Walang maniniwala sa aswang.
Maliban na lamang kung sa mismong harapan nila ito magpalit ng anyo. Pinanatili na lamang nila ang distansya sa lugar na yon. Ilang taon pa ang lumipas at binata na si Roel. Mahina na si Lolo Simeon at nananatili na lamang sa tahanan. Ngunit hindi na nagtinda ng taho si Roel. Nagawa nitong makakuha ng disenteng trabaho na may mataas na pasahod pagkatapos ng kolehiyo. Ngunit magpasa hanggang ngayon. Naroon pa din ang lugar na pinaniniwala ang lugar ng mga aswang. Sa Dulong, Barangay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.